So meron tayong Toyota Altis 2011. So ito guys, dual BBTI, magaspang yung andar niya. Yan. So namamalya din yung makina. Kaya merong check engine. So ito na. Chinek ko na guys yung ignition coil, tapos yung injector. Yan. So okay naman, gumagana naman siya. So kaya ngayon guys, walang ibang panggagalingan nito ay kundi spark plug. Yan. So ito guys, papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng spark plug. So tatanggalin lang naman yung cover nito, tapos yung tornilyo na 10mm. So 4 na piraso yan guys. So kadalasan kasi guys, pagka mga ganitong dual BBTI, pagka gumaspang yung andar, so kadalasan spark plug lang yung sira. Yan. So tanggalin yung socket para mabunot natin yung ignition coil. So nagkaroon siya guys ng check engine dahil nagbunot ako ng ignition coil habang umaandar. So kaya ngayon nagkaroon siya. So ito, nilagyan ng sealant kaya hindi na tayo magbubunot pa ng socket. Yan. So gagamitan natin guys ng 14mm na socket, tapos long extension, tapos ratchet. Yan. So ito guys, yung size ng spark plug nya 14mm. So hindi na to katulad ng ibang sasakyan tulad ng Vios na mga single BBTI. So mga 16mm yun. So ito 14mm na siya, basta dual BBTI. Kahit yung Vios na dual BBTI, 14mm na rin siya. Yan. So yung ignition coil, bago lahat yan guys, pinalitan sa ibang shop. So kaya ngayon nagsabi yung ibang shop na okay pa daw. So kaya tayo ngayon magpapalit tayo dahil mga singaw na siya. So isa rin yan kung bakit namamalya yung makina. So spark plug. Yan, yung pambunot natin guys, ignition coil lang din. Yan. So kung makikita nyo, singaw na siya. So sabi na may-ari, simula nung pinalitan, 2,000 kilometer lang yung odo nya, yung tinakbo. So hanggang ngayon, kaya ngayon kahit napaka iksi nung tinakbo nya guys, so talagang napupundi rin talaga yung ignition coil. Yan. Yan, kung makita nyo guys, singaw na siya. So ito yung pamalit natin, Denso, parehas na parehas siya. Yan. So dadahan-dahanin nyo lang yan. So wag nyong ibabagsak guys sa loob dahil nayuyupi yung pinakang tip nya. So magkakaroon ng palya dahil hindi makakalabas yung kuryente. So kailangan dahan-dahan lang yung paglalagay dyan. Yan. So tips ko lang guys, so pagka mga ganitong
Toyota Altis na dual VVTi. Pagka naka-encounter kayo na dalawang ignition coil yung sira o isa, so bilan nyo na ng 4 na piraso dahil susunod rin yung dalawa na mapupundi. So kailangan na sabay. O yan yung pinakang maganda. So yung pag-higpit naman yan guys, sakto lang din, hindi naman sobrang higpit dahil aluminum lang, tapos yung spark plug delikado kasi napakalambot lang yan, kailangan ng saktuan lang. Yan. So ito guys, tutorial ko lang to kung paano magpalit ng spark plug ng Toyota Altis. So pagka nakapansin kaagad kayo ng pamamalya, so check nyo yung spark plug kasi yan yung kadalasang nasisira. Yan. So pakahigpit, ilagay na yung ignition coil 4. So kahit namang saan pumwesto yung ignition coil guys, wala namang problema yan. So kahit magkapalit-palit sila, walang problema yan. Yan. So yung 10mm, so huwag niyong kalimutan yan guys, yung tornilyo nya. Tapos pag nakabit na to, so observe natin kung talagang may pagbabago, makikita natin yan. Yan guys, so naikabit na natin guys, so maandar na siya. So kung makikita nyo, napakatining na ng andar nya. So kumpara kanina, talagang medyo magaspang yung andar. Yan. So talagang spark plug lang talaga. So dito na tayo sa loob. O tingnan natin guys. Yan. So mas tumining na siya. Hindi na magalaw yung RPM nya. Yan. So merong check engine guys. Tatanggalin lang natin yung negative terminal yan. So magre-reset na yan. And pinatay muna natin, tapos saka tatanggalin yung negative terminal. Tapos i-on natin guys. So pag in-on natin yung susi, so dun niya ilalagay yung terminal. So ibig sabihin na nag-reset na yan. So mawawala na yung check engine yan. Yan. So kung makita nyo guys na wala yung check engine, yan, okay na. So ito guys, tutorial ko to kung paano magpalit ng spark plug, tapos kung bakit rough idling at kung bakit namamalya. So like and subscribe to my channel para marami pa tayong matutunan na mga basic. Yan. Salamat sa inyo.